tawagin niyo na lang akong Louie, 27 years old at isang logistic assistant dito sa Pasay City. Sumulap ako para ibahagi ang mala roller coaster na takbo ng buhay pag-ibig ko. Bakit roller coaster? Kasi ang daming unexpected twist na nagpabago sa pananaw ko pagdating sa pagmamahal. May kanya-kanyang issues kasi ang mga babaeng nakakarelasyon ko. Tulad na lang ng first girlfriend kong si Cathy, na mahilig mang-compare ng past at present. Konting problema, konting tampuhan, konting away. Kukumpara na niya ako sa ex-boyfriend niya. Pati ang pamilya niya hindi rin boto sa akin. Lagi nilang sinasabi na keso mas better pa raw ang ex ni Cathy kesa sa akin. At kung ano-ano pa. Siyempre masakit yun. Kaya eventually, sumuko din ako at naghiwalay din kami ni Cathy. And then naging girlfriend ko naman si Celine. Okay ako sa relasyon namin. Kasi hindi tulad ng sa amin ni Cathy, never namin napag-usapan ni Celine ang ex niya. Kaya wala namang problema. Pero akala ko lang pala. Dahil isang araw, nakipag-break na lang sa akin si Celine. At nalaman ko na lang na nagipagbalikan siya sa ex niya. Natawa na lang ako noon. Kasi as usual, tungkol na naman sa ex ang issue. Ang after kay Celine, nakilala ko naman si Cheska. Maganda siya, mabait, at mapagmahal. Alam niya ang history ng previous relationships ko. At siniguro niya sa akin na wala kaming magiging problema pagdating sa ex o naging ex niya. Kaya so far, naging tahimik at masaya ang relasyon namin. Hanggang isang araw, may isang pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Uy, Louie, break time na. Tara, merienda tayo. Teka lang, huwag kang magulo, busy ako. Ano ba yan, pre? Iwakan na yung mga mata mo. Kakatitig dyan sa computer yan. Masyado ka namang loyal sa trabaho mo eh. Konti pa yun naman, tol. Ano, tara na, mamaya na yan. Jay, may hinahabol akong oras, okay? Malalagot ako kay boss pag hindi ko kagad natapos to. Hindi ako pwede mag-overtime mamaya nung may lakad ako. Sus, lakad o date nyo ng girlfriend mo? Basta, ka na maraming tanong. Sige na, break ka na. Bawal muna ako storbohin. No, baka si Cheska na itong nag-text. No, si Cheska nga. Hi babe, sorry ngayon lang naka-reply. Sige, kita tayo mamaya. Saan ba? Buti naman hindi siya nag-ahalik. Naka-reply niya. Yan. Nakala ko ba bawal po ng storbo? Baka mas malagot ka kay boss niyan pag nahuli kang busy sa phone. Uy, bakit? Di ba break time naman? Tsaka si Cheska to, no? Boss ko rin kaya to. Buti nga, nagparamdam na eh. Bakit? Nag-away ba kayo? Grabe naman sa away. Tampukan lang naman. Kasi to si baby. Ilang araw na masyadong busy sa trabaho niya. Hindi mo lang ako naalalang i-text. Bala ko sanang puntahan siya mamaya sa opisina nila. Ang drama niyo. Ay, higit ka lang. Kung ako sa'yo, mag-girlfriend ka na rin kasi. Pagbigyan mo na yung yung nag-aagasto sa'yo na taga-sales department. Trisha ba yun? Shhh, ano ka ba, uy? Huwag ka naman magbanggit ng pangalan dyan. Baka mamaya may makarinig sa'yo tapos sabihin kay Trish, mag-assume pa yun. Uy, bakit? Akala ko ba type mo rin siya? Anong type ko dyan? Baliw. Hindi, no? Alam mo, halika na nga, magmerienda na lang tayo. Lakas ng loob mo mga kasar, porkit may date ka mamaya, no? Ano man defensive mo? Tara na. Ito yung likod ng building na sinasabi ni Cheska. Pero teka, tama ba itong lugar na napuntahan ko? At parang ang dilim naman. Kaya wala masyadong tao. Bakit kasi siya nagpapasundo sa ganitong klaseng lugar? Tawagan ko nga. Aba, kanina pa talaga siya hindi makasagot ng tawag ah. Ay nako, ano ba nangyari dito sa babaeng to? Saan ba to? Tapos pati sa text ko hindi rin nagre-reply. The number you have dialed is now unattended. Please try your Tol. dial later. Basta, kanina ka pa? Ha? Ikaw si... Louie, tama ba? Huh? Oo, bakit? Hayop ka. May patanong-tanong ka pa kung bakit. Ha? Ano ba? Ano? Ha? Ano? Papalik ka?
Matapang ka? Kilala mo ba kung sino ako? Ha? Hindi! Sino ka ba? RJ nga pala, tol. RJ. 2 letra lang yan, ha? Ha? Sauluhin mo na, ha? Sauluhin mo na. Pag hindi, ha? Baka itong ulo mo ang hatiin ko sa 2, naiintindihan mo? Naiintindihan mo? Kailangan mo? Ha? Paano mo pwede nating pag-usapan ito na mahinaw? Ikaw, ha? Ano? Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako mabalik-balikan ni Jessica, ha? Ano yan, ha? Hayop ka, ha? Hayop ka, kaya babawiin ko kung anong inagaw mo sa akin. Dahil walang ibang pwedeng magmay-ari sa kanya kundi ako lang, naintindihan mo, ha? Ako lang, ha? Ano? Ha? Ano ba sinasabi mo? Siguro naman hindi ka bobo, di ba? Nakuha mo naman siguro kung ano yung ibig ko sabihin, ha? Nakuha mo? Tapos na kayo ni Cheska. Wala ka ng karapatan. Aba, ano? Ikaw kaya tapusin ko ngayon, ha? Gusto mo? Ha? Gusto mo? Isang maling salita mo pa, ha? Tingnan mo to, bubutasin ko talaga tong bungo mo, ha? Baliw ka na. Sa tingin mo ba isusuko kasi si Cheska ng ganun-ganun lang, ha? Aba, siyempre hindi, di ba? Ha? Pero yung buhay mo, yung buhay ng pamilya mo, kaya mo isuko? Alam mo, Louie, ngayon palang sinasabi ko na sa'yo, ha? Oras na mabalitaan ko na nakikipagrelasyon ka pa kay Cheska. Babalikan kitang hayop ka. At hindi lang to ang aabutin mo. Hindi ako nakapasok sa trabaho ng halos 1 linggo. Pagkatapos ng madilim at nakakatakot na gabing yun. Never pa akong nasuntok at nabugbog sa buong buhay ko. Kaya talagang nasyak ako. Tapos kinabukasan, masakit na ang katawan ko. Literal pang sumakit at kumirot ang puso ko. Binlock na kasi ako ni Cheska sa mga social media accounts at pati na rin sa phone niya. Ang huling message niya ay humihingi siya ng tawad sa ginawa sa akin ng ex niyang si RJ at nakikipag-break na siya. Ayon niya raw kasi nga madamay ako sa gulo. Obsessed si RJ kay Cheska at baka raw mapatay pa ako nito. Mahal na mahal ko noon si Cheska at gustuhin ko man na lumaban pero wala na rin akong nagawa dahil siya na rin ang kumalas. At yun ang pinakamasakit na breakup na naranasan ko. Sobrang dalang-dala talaga ako sa mga nangyari. Sinikap ko nga maka-move on hindi lang kay Cheska kundi pati na rin sa trauma na iniwan sa akin ni RJ. Kaya naman magmula noon, sinabi ko sa sarili ko na sa susunod na magka-girlfriend ako, ayoko na ng may ex. Meaning, gusto ko ako ang first boyfriend. Para wala na talagang past issue na pag-uusapan. Kinatakutan ko ang salitang past mula noon. At doon ko na nga nakilala ang present girlfriend kong si Mitch. Maganda siya, mabait, masipag at mapagmahal. Ang swerte ko dahil bukod sa ako ang first boyfriend niya, maganda, mabait, masipag at mapagmahal pa si Mitch. Almost perfect na ang relasyon namin. Kaso nga lang, after 2 years ng pagiging mag-on namin, parang may biglang nagbago sa kanya. Ano ba to? Haba ng traffic. Anong oras kaya ako makakarating ito kina Mitch? Ako, tumatawag na nga. Bahala na nga. Hello, babe? Babe, nasan ka na? Kanina ka pa namin hihintay ni na mama at papa dito mo. Babe, pasensya ka na. Nasa taxi pa ako Nasta kami sa traffic. Traffic? Babe naman, anong oras ka ba kasi nakaalis? Mga bago 6 p.m. naman, babe. Kaso nga Kaso ano? Babe, di ba ang usapan natin mga 4 or at least bago mag 5 p.m. sana nasa biyahe ka na? Alam mo namang 7 p.m. yung dinner, di ba? Mag 8:30 na kaya.
May night shift work pa si Papa. Babe, sorry na. Ito na nga ako, papunta naman na ako eh. Pakisabi na lang din kila tita na humihingi na ako ng pasensya. Basta dalian mo na lang. Hindi magsisimula yung dinner hanggat wala ka. Bye. Good evening po, Tita Grace, Tito Robert. Happy anniversary po sa inyong dalawa. Pasensya na po, na-late po ako. Ayos lang, Iho. Sige na, maupo ka na. Salamat po. Teka. Nasaan ba si Mitch? Nasa kusina pa naghahanda lang ng ibang pagkain. Mitch! Anak! Bilisan mo na, halika na rito. Nandyan na po! Tada! Sa wakas matitikman niyo na yung specialty ko. Oh, babe, bango nito ah. Ikaw nagluto nito lahat? Oo, siya nagluto lahat ng yan. Aba, kung alam mo lang, ganado-ganado yan sa kusina kanina. Ni ayaw magpatulong sa akin. Magaling na raw siya magluto. Malalaman natin yan ngayon. Kaya tara na, kumain na tayo. Babe, unahin mo tong tikman, tong beef steak. Di ba paborito mo to? Akin na ako na maglalagay sa plato mo. Sige babe, thank you ah. Nako, in fairness, Mitch, ha? Nag-improve na yung pagluluto mo. Pati tong mechado, nakuha mo ang timpla ko. Aba, oo nga no. Gumagaling ka na nga sa pagluluto, anak ah. Congrats ha. Nakakatuwa naman. Syempre, pinaghandaan ko lang din naman yung anniversary nyo, Mapa. Once in a year lang naman yung celebration ito, kaya sinulit ko na. Ikaw, babe, kamusta yung beef steak? Nagustuhan mo ba? Oo naman babe, masarap. Pasadong pasado. So, babe, pasado na rin ba ako para maging asawa? Pwede na ba tayong ikasal? Naku, babe. Teka, ikaw, bigo. Uminom ka muna. Dahan-dahan lang kasi sa pagkain, Iho. Pasensya na po ah. Nabigla lang po kasi talaga ako eh. Nabigla ko po yung pagkain ko. Opo, ang sarap ng luto mo babe. Huwag kang mag-alala, babe. Sa wedding anniversary natin, next year, ipagluluto kita ng mga pagkaing mas masasarap pa sa handa nila mama at papa ngayon. Teka lang, anak. Aba, Mitch, parang napapansin ko kanina mo pa binabanggit yung kasal na yan ah. Ano, seryoso ka na ba dyan? Mapa, relax, okay? Ano naman kung seryoso ako? Mahaba pa yung taon, no? Sakto lang yung time allotment para mapagplanuhan at ma-ready yung kasal. Tsaka marami na akong nakausap na pwedeng maging wedding coordinator. Actually, naghahanap-hanap na nga rin ako ng mga ongoing seminars tungkol sa family planning. Sandali lang muna. Louie, iho, ikaw ba'y nag-propose ka na dito kay Mitch ha? Engaged na ba kayo? Kasi parang napakabiglaan naman ito. Tito, paano ba to? Babe, ba't parang nahihirapan ka yatang sumagot? Nagdadalawang isip ka ba sa akin? Hindi ba ako yung nakikita mong babaeng makakasama mo in the future? Babe, hindi naman sa ganun, okay? Siyempre, ikaw yung babaeng nakikita kong pakakasalan ko in the future. In the future, ah. Ibig sabihin, hindi pa ngayon. Hindi pa rin this year. Ano? Ibig sabihin ba wala pang wedding proposal na nagaganap? Hindi pa kayo engaged, ganon? Ay, Diyos mo naman. Mitch, kung ganon, bakit mo naman biglang inopen up yung tungkol sa agarang pagpapakasal, ha? Umamin ka nga. Buntis ka ba? Ala, hindi po, ma. Gusto ko lang talagang makasal na agad para settled na. Wala nang problema. Doon din naman yung bagsak namin, di ba? Pero kung ayaw ni Louie, hayaan na lang natin siya. Mahirap namang mamili. Babe, hindi naman sa ayoko. Masyado lang kasing maaga. Magdadalawang taon pa lang yung relasyon natin. 26 pa lang tayo. Hindi pa tayo handa. Baka ikaw lang ang hindi handa, babe. Kasi sa akin wala namang problema eh. Tsaka ano naman kung 2 taon pa lang tayo. Ayan ngang si mama at papa nauna pa yan sa kasal kaysa sa relasyon nila eh. Mitch, anak. Iba naman yung panahon noon sa panahon ngayon. May point din naman si Louie eh. Ayaw lang niya magpadalos-dalos kayo sa mga desisyon niyo. Hindi biro yung pag-aasawa. Oo nga naman, anak. Tama ang papa mo. Mapa, alam ko naman yun. Pero okay, sige. Total naman na pinagtutulong-tulungan nyo na ako. Majority wins sa ngayon. Kaya no comment na muna ako. Kumain na lang tayo. Sayang naman itong mga niluto ko. Babe, Mamaya na tayo mag-usap. Kumain ka na lang muna. Tulad ng inaasahan, inaway ako ni Mitch pagkatapos ng dinner na yon. Nag-drama queen mode ang girlfriend ko.
at kung ano-ano pa ang pinagsasabi sa akin. Na kesyo baka may iba raw ako, baka napapangitan na raw ako sa kanya, at baka wala raw talaga akong balak na pakasalan siya sa simula pa lang. Hindi ko nilalahat pero sigurado akong alam niyo kung paano magdrama ang isang babae. Well, napahiya din siguro si Mitch at nag-overthink. Kaya naiyak na siya habang pinagtatalunan namin ang tungkol sa agarang pagpapakasal na yon. Akala ko nga, bibili na ako ng gamot na pampakalma para lang maging okay siya. Pero buti na lang at nadala ko rin siya sa mga yakap, explanation at words of wisdom ko. Ipinaintindi ko sa kanya na hindi rin maisasagawa ng tama ang isang plano kung wala itong sapat na panahon. Pinagaan ko ang loob niya at siniguro ko sa kanya na mahal ko siya at siya lang ang babaeng pakakasalan ko. Kaya sa wakas, natapos ko na rin ang isyo na yun. Kaso hindi ko naman alam na sa mga susunod na linggo, may bago na naman siyang maiisip na plano. Uy, Louie. Sabi nga pala ni boss, marami raw tayong shipments ngayong araw. Nahanda mo ba yung mga documents para sa clearing? Oh, tapos na. Kanina pa. Piprint na lang. Napapapirmahan ko na kay boss. Okay, sige. Abot mo na lang sa akin agad mamaya ah. Halos lahat kasi urgent ngayon eh. Oh, sige, sige. Salamat pre. Mapaprint na nga itong mga document na to. Oh, sino ito tumatawag? Si Mitch pala. Hello, babe? Hello babe, busy ka ba? Oo maraming ganap dito sa office ngayon. Monday kasi. Ba't ka napatawag? Kasi babe, nasa bangko ako ngayon. Kailangan ko lang i-verify yung ibang details mo. Tulad ng address ng office nyo, landline number, contact person. Bangko? Bakit? Para saan? Mag-inquire ako tsaka hihingi ng forms para sa pag-open ng joint account natin. Joint account? Teka nga. Bakit mo bigla naisipang mag-open ng joint account para sa atin? Wala lang babe, para makapag-umpisa na tayo mag-ipon. Tsaka mas maganda kung nasa isang account lang yung savings nating dalawa para mas madali nating maitrack. Kaso nga babe, hindi pa naman regular yung pag-ipon nating dalawa, di ba? Alam mo naman marami pa tayong mga personal expenses na binabayaran. Hindi pa natin kayang pagsabay-sabayin lahat yun. Babe, pag may gusto, may paraan. Para sa future naman natin to eh. Basta akong bahala. Ako naman mag-aasikaso ng lahat ng papers eh. Basta be ready lang ha, kasi baka may tumawag sa'yo for confirmation, other requirements at kung ano-ano pa. Louie, pare. Ano, napapirmahan mo na ba? Palis na kami. Sige pre, ito na. Tayo mo na lang sa may lobby. Tatakbo ko sa'yo doon mamaya. Okay, pakibilisan na lang ah. Yan na lang yung hinihintay eh. Babe, kailangan ko na kasi ibaba tong tawag eh. Usap na lang tayo mamaya. May kailangan ako asikasuhin eh. Okay babe, mas better din kung magkita na lang tayo mamaya after work, okay? Okay, sige. Hi babe. Late ka na naman. Lagi na lang. Pasensya na babe. Madaming ginagawa sa work eh. Kanina ka pa ba? Medyo. Pero okay lang babe. Halos kaka-order ko lang din naman ng food eh. Kaso mga after 20 minutes bago pa ma-serve. Oh, okay. Ano yung binabasa mo babe? Itong booklet. Galing to dun sa insurance company na pinuntahan ko kanina. Nag-inquire kasi ako kaya ito. Binigyan nila ako ng reference tsaka application forms just in case. Teka lang babe. Nagpunta ka ng bangko kaninang umaga tapos nagpunta ka rin sa isang insurance company. Wala ka pang pasok sa trabaho? Parang buong araw ka nasa labas ah. Babe, syempre may trabaho ako. Pero dahil nasa fieldwork ako kanina at mabilis namang natapos yung mga meeting ko with other clients, ayun, isiningin ko na sa schedule ko yung pag-inquire. Sayang naman kasi yung oras no. Yung mga leaflets na yan, para saan naman yan? Ito, mga short proposal naman to tungkol sa financial planning. Nanghingi na ako ng application form. Naisip ko rin kasi na mas makakatulong sa atin kung may investment tayo. Alam mo yon, para 3 to 5 years or 10 years from now, may maasahan tayong fund para sa mga biglaang bayarin. Siyempre babe, pag may pamilya na tayo, mas malaki na yung responsibilidad natin. Mas malaki na rin yung mga gastusin. Tsaka alam mo ba babe, may nakita rin akong bahay na pwede nating bilhin o hulug-hulugan. Basta kailanganin Wait. Babe, hinay lang naman. Kaka-inform mo lang sa akin kaninang umaga na mag-open tayo ng joint account sa bangko. Tapos kanina lang may nabanggit ka namang insurance. Ngayon naman investment, tapos bahay kagad. Babe, ano ang pwedeng isa-isa lang muna, no? Huwag tayong ura-urada. Babe, kailan pa tayo mag-iipon? Magpapa-insure, mag-i-invest. Pag uugod-ugod na tayo? Pag puti na yung buhok natin?
Hindi ba't mas maganda kung mas maaga? Kasi babe, hindi naman tayo habang buhay bata. Hindi tayo habang buhay makakapagtrabaho. Okay, fine. Naiintindihan ko naman yung point mo. Ang akin lang, i-consider mo rin sana yung sitwasyon natin ngayon. Oo, may stable tayong trabaho. Pero masasabi mo bang sapat na yung kinikita natin pareho para sa budget na iniisip mo? Hindi ba tayo mahirapan sa pang-araw-araw nating gastos? Bakit ka ba ganyan? Wala kang ibang tinitignan kundi yung present. Hindi talaga tayo uusad kung wala tayong end goal. Kung yung pera iniisip mo, edi mag-isip tayo ng ibang paraan para magkaroon ng extra income. Babe, madali lang naman sabihin yan. Pero pag nandun na tayo sa actual, mahirap nang balansehin ang lahat. Sa'yo mahirap, sa akin hindi. Kung tutuusin, kayang-kaya mo namang gumawa ng ibang makabuluhang bagay para kumita eh. Kahit nga tayong dalawa, pwede tayong magnegosyo. Kaso, ikaw yung problema. Allergic ka sa pagpaplano, allergic ka sa future. Kaya hirap na hirap kang intindihin yung gusto kong mangyari. Babe, walang kasiguraduhan sa mundo. Lahat ng bagay nagbabago. Oo, pwede nating hulaan yung mangyayari bukas. Pero yung oras lang natin ngayon ang hawak natin. At yun lang ang kaya natin kontrolin. Sa puntong ito, aaminin ko nga medyo napipikon na ako. Wala na kasing ibang bukang bibig si Mitch, kundi future. Ako kasi yung tipo ng tao na live in the moment. Ini-enjoy ko ang buhay na meron ako ngayon. Kasi sa present ako nabubuhay. Wala namang masamang pagplanuhan o paghandaan ng mga bagay-bagay. Pero kung nalilimitahan na kung ano meron ako ngayon, parang hindi naman yata tama yun. Paano na lang kung mamamatay na pala ako bukas? Tapos hindi ko na-enjoy ang buhay ko ngayon. So parang nagsayang lang ako ng pagkakataon. Gusto ko sabay naming sasalubungin yung future. Hindi yung nauuna siya. At yun ang gusto kong ipaintindi kay Mitch. Pero hindi naman siya nakikinig. Kaya doon na nagsimula ang mga simpleng tampuhan namin na nauuwi na lang sa malalang sumbatan at away. Kung sa mga dati kong relasyon, problema ko ang nakaraan. Ngayon naman, problema ko ang kinabukasan. Dahil hindi ko alam kung anong kahihinatnan ng mga pabigla-bigla at padalos-dalos na desisyon. Para akong nakikipaglaban sa isang bagay na hindi ko nakikita. Sa isang bagay na hindi pa nangyayari. Pagkalipas ng halos 2 buwan, naging okay na rin kami ni Mitch. Parang back to normal na ang pagsasama namin. Bumalik na yung dating sweetness namin sa isa't isa. Hindi na kami ganong nagtatalo. Nakahinga na rin ako kahit papaano dahil hindi na masyadong nagbabanggit si Mitch ng mga agarang pagpapakasal, pagbili ng bahay at kung ano-ano pa. Akala ko noon magtutuloy-tuloy na. Pero nagkamali ako. May mga pagkakataon kasi na parang inaatake na naman siya ng pagiging praning at super excited pagdating sa future. Dahil isang araw, meron siyang nabanggit na ikinagulat ko talaga. Ano babe, napili ka na ba laruan na pang regalo para sa birthday ng pamangkin mo? Nawili nga lang ako sa kakatingin eh. Ang hirap kayang mamili. Pero ang gaganda ng mga laruan dito, babe ha. Para nakakamiss tuloy maging bata. Nabuti ka nga eh. Naranasan mo yata magkaroon ng mga laruan nung bata ka. Kami ng mga kapatid ko, wala. Nagtatakbuhan lang kami sa bukid tapos nagbabaril-barilan kami. Nga pala, speaking of baril-barilan, tingnan mo to babe. Ano kaya kung ito na lang yung bilhin natin? Pwede naman. Kaso babe, 2 taon pa lang si Tonton. Baka naman lumaking brutal yung bata kung Armalite yung papadaro natin sa kanya. Grabe naman sa brutal, babe. Pero actually may point ka. Sige, hanap pa tayo ng iba. Ito, kung mga kotse-kotsehan na lang kaya, ang sa tingin mo babe? Oo nga no, tapos yung umiilaw-ilaw tsaka tumutunog para malibang siya. Kaya dito sa kabilang part yun eh. Ay! Ito pala eh.
Nasa likod lang natin. Ayan, mga ganito nga. Naku, babe, sigurado ako magugustuhan niyo yung mga ganito. Tapos, papaandar-andarin lang niya, no? Oo, di ba? At least pwede pa mangarap yung batang magkaroon ng kotse balang araw kaysa sa baril, di ba? Correct. Ay, nakakatawa namang mamili ng laruan para sa bata. Siguro, babe, mas masaya kung anak na natin yung bibilhan natin ng ganito, no? So ano, bilhin na natin yan? O itong isa na lang? O yung kulay blue? Ano sa Sige, tingin mo? sige, kunin na natin to. Pero ipapacheck pa to, di ba? Oo, wala pang battery yan. Hahanapan pa natin. Sige, tara na. Ang lakas ng ulan, babe. Buti na lang nakahanap kaagad tayo ng taxi masasakyan. Mahirap pa naman mag-commute ngayon. Siya nga pala, babe. Anong oras pala yung party ni Tonton sa Sabado? Uy, babe. Uy, Sorry, ano yan? okay ka lang ba? Parang kanina ka pa halos walang imik ka. Problema ba? Wala, may iniisip lang ako. Ano naman yung iniisip mo? Wala nga, sa trabaho lang. Tsaka pagod siguro. Dahil syempre, nag-ikot-ikot tayo sa mall. Ay, sigurado ka, babe, ha? Mamaya, meron. Ayaw mo lang sabihin. Ano nga ulit yung tanong mo? Sabi ko, anong oras yung birthday party ni Tonton sa Sabado? Oras. 3 to 4 p.m. yata ng hapon, babe. Okay. Babe. Ano kaya kung mag-anak na tayo? Ano? Babe? Babe, gusto ko na kasi talagang magka-baby eh. Naiinggit na rin kasi ako sa mga kamag-anak at friends ko na mga may baby na. At dahil nainggit ka, gusto mo rin magka-baby, ganun ba? Babe, kung alam mo lang, tuwing makakita ako ng mga gamit o damit pang baby sa mall, parang sumisikip yung dibdib ko eh. Lagi kong ni-imagine yung pakiramdam na isang araw, mamimili rin ako ng mga damit at gamit ng anak natin. Babe naman, ano na naman ba nakain mo at pabigla-bigla ka na naman nakakaisip ng mga ganyan? Hindi naman to biglaan eh. Babe, matagal ko nang hinihiling to. Nababanggit ko rin naman sa'yo minsan, di ba? Pero hindi mo ako pinapansin. Babe, yung hinihiling mo parang sindali lang ng pagbili ng laruan eh. Babe, ready naman na ako eh. Nasa edad na rin naman tayo. At saka kung gastos na naman yung iniisip mo, babe, may sapat na akong ipon. Babe, hindi lang pera ang kailangan para maging isang responsableng magulang. Unang-una, hindi pa tayo kasal. Wala pa nga tayong bahay. Kahit next time na yung kasal, okay lang sa akin. Basta unahin na natin yung baby, please. Babe, talaga bang seryoso ka dyan? Ipipilit mo talaga yan? Mukha ba ako nagbibiro? Babe, sige na, intindihin mo naman ako. Gusto ko na talagang magkaroon ng anak. O kung ayaw mo, sige, kahit mag-ampon tayo, papatusin ko. Ano? Naririnig mo ba yung sarili mo, ha? Wala sa panahon yung gusto mong mangyari. Hindi ba pwedeng bigyan mo muna ako ng oras para makapag-isip, para makapag-desisyon? Ka na naman sa ugali mong ura-urada eh. Huwag ka naman maging makasarili. Ako makasarili? Kung tutuusin, ngayon pa nga lang ako humiling ng para sa akin. Ano ngayon lang? O sabihin mong hindi. Ano pa talaga kinakatakot mo, ha? Halos lahat ng yata ng tungkol sa future natin, iniiwasan mo eh. Ano, sabihin mo na lang kung nagdadalawang isip ka sa akin o hindi yung puro kaalibay. Mitch, pwede ba? Pwede ba huwag mong palakihin to, ha? Nakakapagod na rin kasi yung ganito eh. Paulit-ulit na lang tayo. At wala kang ibang pinakikinggan kundi ang sarili mo. Simple lang naman yung pinapaintindi ko sa'yo. Huwag tayong padalos-dalos at hindi tamang basehan ang desisyon yung emosyon mo. Kasi kung ano man yung kalabasan yan, hindi mo na may babalik sa dati. Kaya nga nasa huli yung pagsisisi, di ba? Nagalit talaga ako ng mga sandaling yun. Nalalabuan na kasi talaga ako. Para kasing wala ng ibang inisip si Mitch kundi yung mga bagay na gusto niya. Para sa kanya, para sa future niya. Nakakasakal at nakakapagod. Kung kailan ko siya pinipilit intindihin, doon ako lalong naguguluhan. Hanggang sa puro na naman kami away. Nahahawa na ako sa kanya, na ini-stress ang sarili sa mga bagay na wala pa naman sa harapan namin. Nagbibilang na siya ng mga sisiyo kahit wala pa ang mga itlog. At sobrang nakakarindi na. Parehong walang may gustong manguna para makipag-ayos. At noong time na medyo nahimasmasan na ako na lang ang naglakas ng loob na kontakin siya. Parang hindi niya ako pinapansin. Kaya doon na ako kinabahan. Baka kasi matuloy na
o matuloy na sa hiwalayan ang away na yun, kaya gumawa na ako ng ibang paraan para magkausap kami ng girlfriend ko. Topo! Mitch! Tita Grace? Tito Robert? Nika? Wala naman yata ang tao dito eh. Ina pa ako katok na katok pero wala naman sumasagot. Tawagan ko nga si Mitch. Bad trip naman oh. Tapos hindi pa matawagan. Ano ba, Mitch, nasa ka ba? Kung paparating na taxi. Sana si Mitch na to. Ay, kakapatid ni Mitch yun ah. Teka, ano ba nangyayari? Ba't parang... Halika na ate, labas ka na. Aalalayan kita. Salamat, Nika. Teka lang. Ay, yung bag ko. Akin na yan, te. Ako na dyan. Halika na. Oh, dahan-dahan lang ah. Nahihilo ka pa yata eh. Mitch! Mitch, sandali! Teka, ano ba nangyayari dito? Saan ka galing? Ano ba, Louie? Ba't ka ba nandito? Eh, kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo pero hindi kita makontak. Sabi sa opisina niyo, ilang araw ka na hindi pumapasok. Kaya pinuntahan na kita dito sa bahay niyo. Pero wala naman akong dinat ng tao. Eh, ano bang pakialam mo? Bakit mo ba ako hinahanap? Mitch, kailangan natin mag-usap, please. Kahit sandali lang. Ayoko. Pagod ako, Louie. Gusto ko nang magpahinga. Huwag ka naman matigas, oh. Mag-usap lang tayo ng mabilis. Ayusin natin to. Nika, buksan mo na yung gate nang makapasok na tayo. Pero ate... Buksan mo na. Nix, sandali lang naman, oh. Kailangan ko lang talaga makausap si Mitch. Mitch, sorry na. Please naman, kahit sandali lang. Kausapin mo muna ako. Bahala ka. Kuya Louie, baka pwedeng pumasok na muna tayo sa loob, kuya. Sa loob na lang kayo mag-usap ni ate. Ano ba talagang pinunta mo rito? Mitch, I'm sorry, okay? Sorry sa mga nasabi ko ng isang araw. Alam kong hindi ako nakapagpigil at nakapagsalita ako ng mga hindi magaganda. Sana huwag ka naman magalit sa akin, oh. Sorry na. Patawarin mo na ako. Sige na, ayusin natin to. Tapos ano, pagkahingi mo ng sorry, ganun-ganun na lang yan. Okay na tayo agad? Ano bang pwede kong gawin para mapatawad mo ako? Para bumalik tayo sa dati. Sige na, sabihin mo lang. Pakasalan mo ko. Bigyan mo ako ng anak, bigyan mo ako ng pamilya. Ibigay mo sa akin yung buhay na gusto ko. Yun yung kailangan ko. At saka lang kita papatawarin. Ano? Hindi ka makasagot, no? Kasi hindi mo kaya. Kasi ayaw mo. Tama? Anak ka naman na... Louie, ano bang pumipigil sa'yo? Bakit pa ayaw mo, ha? Bakit ba parang takot na takot ka? Bakit parang diring-diri ka? Ano pang nangyayari? Yun nga rin yung tanong ko eh. Anong nangyayari sa'yo? Nasaan na yung dating Mitch na kilala ko? Yung masiyahin, yung positive lang sa buhay. Yung kontento ko nung meron siya. Hindi yung Mitch na obsessed sa kasal, sa pamilya, sa future. Hindi mo ako naiintindihan. Eh bakit ba atat-atat ka? Bakit ba madaling-madali ka, ha? Wala kang alam, Louie. Hindi mo alam yung nararamdaman. Eh di sabihin mo nga sa akin. Hindi yung ginagawa mo kung manghuhula dito. Hindi mo rin alam kung anong hirap ko sa pag-intindi sa mga dahilan mo. Mitch, gulo-gulo na ako eh. Kaya ngayon utang na loob. Sabihin mo naman sa akin kung ano yung hindi ko alam. May ovarian cancer ako! Ano? Ulit yung mga sinabi mo? Louie, may sakit ako. Ovarian cancer. Stage 3. Cancer? Paano? Kailan ba to? Ba't hindi ko to alam, ha? Ba't hindi mo man lang sinabi sa akin? Sorry kung naging selfish ako. Hindi ko agad sinabi sa'yo kasi natakot ako. Natakot ako eh. Kasi baka hindi kita mabigyan ng normal na pamilya. Baka bigla mong maisip na hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Baka iwan mo ako. Pero Mitch, At hindi ako sigurado kung hanggang kailan na lang ako tatagal, Louie. O kung tatagal pa ba ako ng ilang buwan, taon. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung makakasurvive ako sa sakit na to. ano? Kaya ba ganun na lang, ha? Kaya ba ganun kakatat sa lahat ng bagay? Oo, gusto kong madaliin lahat dahil pakiramdam ko wala na akong oras. Pakiramdam ko hindi ko naaabutin yung kinabukasan na pinapangarap mo para sa akin. Para sa atin.
Sana ngayon, sana malinaw na sa'yo lahat. Sana nasagot ko na lahat ng mga tanong mo. Sorry, Mitch. I'm sorry. Sorry. Louie! Louie, saan ka pupunta? Louie! Alam kong mali na nag-walkout ako pagkatapos aminin sa akin ni Mitch ang totoo. Nablangko kasi talaga ako at hindi ko alam kung anong i-react sa kanya. Kahit kailan hindi ko naisip na kaya pala ganun lang ang pagka-obsess niya sa future. Dahil may cancer siya. Ilang araw pang dumaan bago nag-sink in sa akin ang lahat. At nung time na na-realize ko ang mga mali ko, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Naisip ko na hindi tamang iwan ko. O hindi tamang iwan ko si Mitch. Lalo na sa ganong punto ng buhay niya. Doon niya ako mas kailangan. Doon ko mas dapat iparamdam sa kanya na mahal ko siya. At hindi magbabago yun kahit na may sakit pa siya. Kaya naman natauhan din ako sa dulo. Kinondisyon ko ang sarili ko at nagdasal ako. Humingi ako ng lakas ng loob sa Diyos para maipakita kay Mitch na may iba pang paraan para malabanan niya ang sakit niya. Hello, Jay? Hello, Louie. Nasaan ka ba? Papasok ka ba? Hindi pre. Masama yung pakiramdam ko eh. Kanina ka pa hinahanap ni boss. Tinatanong na nga kami kung late ka lang daw ba o absent ka na. Hindi ka rin nag-inform sa kanya. Pre, biglaan din kasi. Sige na, ako na lang tatawag sa kanya mamaya. Okay, pero ano pre? Okay ka lang ba? Parang halatang problemado ka. Okay lang ako. Salamat na lang sa pag-inform ha. Update mo na lang ako anong ganap dyan. Sige pre. Kita-kits na lang Pagaling ka. Sige, salamat. Louie? Good morning po, tita. Pasensya na po kung bigla pa akong sumulpot dito. Nabalitaan ko lang po kay Nika na na-confine si Mitch kagabi rito. Okay lang, iho. Ano ka ba? Gumaan nga ang loob ko ngayon na nakita kitang bumisita rito eh. Gusto ko lang din po sanang bumawi kay Mitch. Sayang nga lang dahil nagpapahinga pa siya. Bigla siyang nahilo kagabi. Hindi talaga magandang pakiramdam niya kaya sinugod na namin siya rito sa ospital. Ano raw po bang sabi ng doktor? Ayun na nga. Mamaya ko pa malalaman dahil under observation pa siya. Pero may nabanggit na sila sa amin na pag lumala pa raw ang mga sintomas, kakailanganin na niya ng surgery. Operahan po siya? Oo eh. At hindi pa sigurado kung kakayanin niya yun. At kung kakayanin ang pera namin. Alam mo, Louie, hindi man sa akin sabihin ni Mitch. Alam ko at nararamdaman ko kung gaano siya nasaktan sa nangyari sa inyo. At sana, kahit papaano, bigyan mo siya ng konting pag-iintindi. Hindi niya rin naman sinasadya na hindi pa alam sa yung totoong kalagayan niya. Naiintindihan ko naman po, tita. Ma? Anak, kamusta ang pakaramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Ma, sino pong kakausap? Louie? Hi, Mitch. Kumusta ka? Anong ginagawa mo rito? Ano pa ba? Di binibisita ka. Anak, maiwan ko muna kayo ni Louie dito, ha? Kakausapin ko lang si Papa mo sa tawag. Babalik din ako maya-maya. Sige po, Ma. Louie, kaya ka ba pumunta rito dahil sinabihan ka ni Mama o ni Papa? Hindi Gusto akong pumunta rito para bisitahin at kumustahin ka. Paano mo nalaman nandito ako? Actually, lagi kong katext si Nika. Sinabi ko sa kanya na huwag ipaalam sa'yo na lagi kitang kinukumusta sa kanya. Louie, sorry Ano ka ba? Huwag ka na mag-sorry. Kung may dapat mang humingi ng tawad sa ating dalawa, ako yun. Pero nagsinungaling ako sa'yo. Ginawa mo lang yun dahil natatakot ka. At alam kong hindi mo ginusto yun. Mahal na mahal kita, Louie. At hindi ko kakayahanin ko sa pinakamahirap na parte ng buhay ko. Mawawala ka.
O ayan o, hawak ko na yung kamay mo. Huwag ka na matakot kasi mula ngayon, hindi na ako aalis sa tabi mo. Kasamahan kita hanggang sa dulo. Hanggang sa malagpasan mo yung pagsubok na to. Basta mangako ka lang, ha? Mangako ka, napapangarapin mo munang gumaling. Bago natin abutin yung pangarap mong kasal, yung pamilya, saka yung kinabukasan. Please, Mitch, mangako ka sa akin. Mitch, sumagot ka naman. Para kahit paano mabawasan din yung takot na nararamdaman ko. Kasi baka mamaya, pag binigay ko na sa'yo yung gusto mo, pag nakuha mo na lahat na kailangan mo, baka hindi mo na gustuhin gumaling. Baka masyado kang matuwa at masabi mong tanggap mo na kung ano yung kahihinatnan mo. Kaya please, Mitch, lumaban ka, ha? Lumaban ka para sa pamilya mo, para sa magiging pamilya natin. Ha? Mitch, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Louie. At oo, sige, ipapangako ko sa'yo, lalaban ako. Hindi ako magpapatalo sa sakit na to. Mahal na mahal ko si Mitch at hindi ko siya iiwan. Ngayong naiintindihan ko na ang lahat, mas lalong tumibay ang pagmamahal kong yun para kay Mitch. Ayokong isipin niya na wala na siyang oras. Kasi pag inisip niya yun, parang tinanggap niya na rin na wala na siyang pag-asa. Kailangan niya lang ng malalim na dahilan para lumaban. Para gumaling ng hindi dahil sa takot. Dahil minsan, ang takot ang nagtutulak sa tao para maging makasarili. Ngayon ay kasalukuyang nagpapagamot si Mitch at naghahanda para maoperahan. Hindi ko na inisip ang mangyayari bukas o kung ano man ang magiging resulta. Gusto ko lang maging masaya at magpasalamat sa ngayon. Ngayon na kasama ko na si Mitch. Habang nakikita kong malakas pa siya at matibay na pagtitiwala sa Diyos. Araw-araw kong ipinapakita kay Mitch na hindi ako magsasawang samahan siya sa anumang laban o pagsubok na ibibigay sa aming dalawa.